Pinasabi na ng House Committee on Justice sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla at dating Senador Antonio Trillanes para ito sa pagpapatuloy bukas ng pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa kamera si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Pops J, naasahan nga na bukas ay magsisimula na ang ikatlong araw ng pagdinig ng House Justice Committee at tatalakayin nga ang unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Meneses Carpio para nga sa pagdinig na gagawin bukas. Kinumpirma ni Committee Chairperson Jerby Luistro na naipasa na ng Bureau of Internal Revenue ang mga dokumentong nakalakip sa usaping ito. Isa na riyan ang income tax returns ng mag-asawa. Kabilang sa ipinatawag sa hearing sina Ombudsman Boying Remulla kaugnay ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng OSALE ng BICE. Inaasahan ding haharap bukas si dating Senador Antonio Trillanes. Magbibigay siya ng kanyang pahayag ukol sa alegasyong may mga bank accounts ang BICE na dinepositohan ng pera. Base yan sa Sabaya et al. Complaint. Isa pa sa mga inaasahan ng Anti-Money Laundering Council para rin sa dagdag impormasyon hinggil sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Magiging panauhin din ang Securities and Exchange Commission para naman sa pagtalakay ng audit findings ng mga negosyo kung saan ay kabilang umano ang mag-asawa. Maalalang sa nagdaang pagdinig, isiniwalat ni Ramil Madriaga ang paggastaw mano ng 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President sa loob lang ng isang araw. Habang ang Commission on Audit ay naglabas ng Notice of Disallowance para ibalik ng OVP ang confidential funds na 73 million pesos noong 2022 at 375 million pesos noong 2023. Pops J, sakaling nga lumusot ang pagdinig na ito sa House Justice Committee, ay iaangat nila ito sa plenaryo para mas mapag-usapan pa ng buong Kamara. Pops J? Sumagot na ba sina Trillanes at Ombudsman Remulla kung dadalo sila bukas? Yes, Pops J, naasahan na nga natin at kinumpirma na din ni former Senator Trillanes pati na rin Ombudsman Boying Remulla na magpapakita sila dito para nga magbigay ng kanilang pahayag at magsilbing resource persons dito sa ikatlong araw nga ng pagdinig ng House Justice Committee. Technically, mapapag-usapan dito yung mga bank transactions din na meron si VP Sara habang siya nga ay nandito sa posisyon bilang Vice Presidente at dito na din matatalakay mismo yung unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, maliban dyan sa nasabi mo, Amy, na mga bank transactions umano ni VP Sara, ano pa ang inaasahang ilahad sa pagharap ni Trillanes sa hearing bukas? Well, so far, Pops J, bukod nga kay Trillanes, ay mapapag-usapan din dito yung mga income tax returns naman ni Vice President Sara Duterte. So yan, dyan ay makakasama natin ang BIR, maging ang Securities and Exchange Commission para nga din dyan sa nasasabi ng mga dokumento na kinakailangan para nga mas mapagtibay yung mga ebidensya na kinakailangan din dito para nga magpatuloy sa plenaryo yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Titingnan pa natin kung ano pa ang meron doon sa magiging pahayag din ni former Senator Trillanes. Pero most likely ay nakasentro lang ito Pops J, sa unexplained wealth nga ni VP Sara. Amy, wala pa rin planong umattend bukas si VP Sara. May epekto raw ba ito sa magiging resulta ng pagdinig? So far, Pops J, wala naman, pero ang mariing ginigiit kasi ng mga mambabatas dito ay magpakita na nga itong si Vice President Sara Duterte dahil dito sa ganitong paraan ay masasagot na at mas mabibigyang linaw yung mga alegasyon na nakapaloob doon sa mga reklamo laban sa kanya. Dito mas mabibigyang linaw din yung mga miyembro ng House Justice Committee para nga makita kung tama ba at sapat ba yung mga alegasyon din na naiparatang kay VP Sara. Amy, sa ibang issue, binawalan umano ng Ombudsman si dating Speaker Martin Romualdez na lumabas ng bansa. Sa gitna yan ang issue sa flood control scandal. Anong sagot dito ng kongresista? Pops J, balikan lang muna natin kanina kasi nagkaroon din ng press conference itong sa Ombudsman at nasabi nga na kinakailangan daw i-freeze yung mga ownership ni former Speaker Martin Romualdez. Narinig na natin yung pahayag ni Attorney Ade Fajardo na siya nga tagapagsalita din siya ding lawyer ni former Speaker Romualdez at sinasabi niya nga na kinakailangan pa daw din talaga tingnan yung proseso dito
At bukod pa dyan, syempre doon naman sa usapin nga ng pag-travel dahil hindi rin talaga pinayagan ng ombudsman na makalabas itong si Martin Romualdez sa bansa nung humingi siya ng travel clearance dito mismo sa Office of the Speaker ni Speaker Bogie D papuntang Singapore para nga daw sa kanyang medical operations. Ay nasabi naman daw ni Speaker Bogie, nasabi naman doon sa statement din ni Attorney Ade Fajardo na binigyan naman siya ng clearance ni Speaker Bogie D dahil nga dito sa pag-alis niya sa bansa. So far ay nasa Pinas Pangaraw itong si former Speaker Romualdez at titingnan pa natin kung may reaction pa ba yung ilang mga kongresista dito mismo sa Kamara tungkol nga din dyan. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.